Welcome sa part 4 ng ating Module 5 demo. So, ang next natin is yung pag-insert ng data sa database using PHP. So, next is mag-create tayo ng file, tapos pangalanan lang natin na insert.php. Tag lang natin dito. So, PHP tag. Tapos again, i-require natin yung connection.php. Connection.php. Speaking of connection.php, meron pala akong error kanina. So, dapat ito is arrow operator. Yeah. Ipaki-correct na lang doon sa mga gumagawa sa ginagawa nyo. So, arrow operator dapat siya. So, this is insert. Balik tayo sa insert. So, let's assume meron tayong mga data na galing kunwaring form o user input. So, yung data, kaya pangalan natin na posted data. Tapos, na last name is, name ko na lang. Tapos, first name is Tor. Gender is male. Tapos, age is 30. Yan. So, create lang tayo. Next is mag-create tayo ng prepared statement ulit. So, wala lang natin ng insert statement. Tapos, yung object na na nasa connection.php, yung connection, para ma-access natin yung prepare statement. Tapos, dito sa loob is yung insert query na natin. So, insert into tbl infotech. Tapos, meron dito last name, yung mga column. Last name, first name, gender, plus age. Tapos, values. Tapos, open close parenthesis. Tapos, 4 na question mark lang. Since naka-prepare statement tayo. Yan. So, next line. Dito na tayo gagamit ulit ng bind param. Insert statement, tapos arrow operator, bind param. Tapos again, kung ano yung pagkapasunod ng insert dito, parameter, is yun din yung pasunod sa bind param. So, ano na natin is last name, first name, yung gender, then yung age. Tapos, dapat by order din yung data types natin. Last name is string, so S. So, first name is string ulit, so S. Tapos gender, string, S. Tapos age is integer, so I. So, meron tayong SSS, I. Then, FL statement. So, bakit merong FL statement? Kasi didiretso na natin ang pag-execute. So, pwede natin dito insert statement plus execute. So, pag nag-true to, ibig sabihin, successful yung pag-insert ng data or else, merong error. So, pwede kayong maglagay ng echo, pwede mag-error, tapos concatenate, pwede yung gamitin yung insert statement, tapos merong error na tinatawag. Yan. O kaya, pwede din custom error lang. Pwedeng error, cannot save, cannot add data. Pwedeng ganyan din. Pero,
Gamitin natin is ito para may idea yung iba din. So, dito, pwede nating mag-echo lang tayo diretso na ng message na new record created successfully. So, ayan. So, maikli lang, no? So, tapos dito sa baba, pwede na nating i-end yung connection. Yung connection object ulit, tapos close. So, hindi tayo gumamit ng get result at pre result since insert naman yung query natin. So, yung get result at pre result is for select query mo lang. Okay? So, dito, sa browser, um, back natin, back, refresh. Tapos, i-refresh din natin to para make sure na wala po yung pangalan ko. So, ayan. Tapos, refresh, click natin yung insert. So, pag click ng insert, new record created successfully. Tapos, pag browse natin tong sa table natin, so, nandun yung pangalan ko. Nandun yung record ko. So, magtataka kayo, bakit 25 na agad since 9 pa lang yung pinakadulo? Kasi meron tayong mga dinilit na record. So, hindi na re-reset yun. Kahit i-delete nyo yung mga record, hindi siya ma-reset. In case, maliban kung i-drop nyo yung table, tapos gagawa yung panibago. So, doon siya ma-reset lang. So, ayan. So, ayan. Kung merong ano. So, ayan. Kapag insert na tayo ng data. So, pwede ulit tayo mag-insert. Kunyari, lagay natin. Yan. Tapos dito isda lang. Tapos palitan na ng affiliate dito. Kunyari yung surname, middle name ko. Then refresh. Created successfully. Tapos kung na-refresh natin, nandiyan na yung bagong record. So, ganun mag-add. So, ang next natin, since tapos na tayo sa pag-add, ang next natin naman is yung pag-update ng data. So, sa next video natin yun.